Hello mga kalakbay, ating lakbayin ang kwento ni John sa episode 1. Si John ay isang 27 na taong gulang na lalaki ay nagmula sa Zamboanga, Sibugay. Lumaki siya sa isang simpleng pamayanan kung saan halos lahat ng tao ay magkakilala. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang makinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga kaibang nilalang sa kanilang lugar. Ang pinaka nakakakilabot sa lahat ng kwento ay tungkol sa mga aswang, mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at kumain ng laman loob ng tao. Nang siya ay nasa elementarya pa, madalas siyang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa isang aswang na bumibisita sa kanilang bayan. Tuwing kabilugan ng buwan, ayon sa matatanda, ang aswang ay nag-aanyong tao sa umaga, ngunit sa gabi nagiging isang halimaw na naglalakbay upang maghanap ng biktima. Ang ideyang ito ay nagdulot ng takot kay John, ngunit di nagtagal natutunan niyang baliwalain ito bilang bahagi lamang ng lokal na alamat. Nang tumuntong siya ng high school sa Maynila, nagsimulang magbago ang buhay ni John. Mas naging abala siya sa pag-aaral at pakikipagbarkada at unti-unti niyang nakalimutan ang mga nakakatakot na kwento ng aswang. Nakapagtapos siya ng kolehiyo at nakapaghanap ng magandang trabaho. Nakilala niya ang kanyang asawa na si Maricel at sila'y nagkaroon ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Marie. Ang kanyang masayang pamilya ay tila kumpleto na ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, natanggap ni John ang balita na pumanaw na ang kanyang lolo sa Zamboanga, Sibugay. Bilang paggalang at pagmamahal sa kanyang pamilya, nagpasya siyang bumalik sa kanilang bayan kasama ang kanyang asawa at anak. Ang kanilang pagbabalik sa Zamboanga, Sibugay ay puno ng ala-ala at emosyon. Ngunit di inaasahan ni John na magiging mitsa ito ng muling pagbangon ng kanyang mga takot mula sa nakaraan. Habang sila'y nasa bahay ng kanyang lolo, nakaramdam si John ng kakaibang presensya sa paligid. Sa kabila ng init ng pagtanggap ng mga tao, may ilang nagsimulang magkwento muli tungkol sa mga aswang. May mga bulong-bulungan na muling bumalik ang aswang tuwing kabilugan ng buwan at tila ba may bagong biktima itong sinusundan. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang pamilya, nagising si John sa tunog ng mga kaluskos sa bubong. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng kwarto upang tignan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang isang malaking anino na gumagapang pababa sa pader. Nanindig ang kanyang balahibo at mabilis siyang bumalik sa kanilang kwarto upang siguraduhin na ligtas ang kanyang mag-ina. Subalit pagpasok niya, nakita niyang wala na sa kama si Marie. Agad siyang kinabahan at nagsimulang maghanap sa buong bahay. Sa kanyang pagsindak, nakita niya ang kanyang asawa na si Maricel nasa isang sulok at duguan, at tugon pa nito na wala daw si Marie. Napuno ng takot at galit ang kanyang puso. Habang hinahanap niya ang kanyang anak, nakita niya ang isang malaking anyo ng halimaw na hawak-hawak si Marie. "Bitawan mo siya!" sigaw ni John habang nakahawak ng itak mula sa kusina. Lumapit ang nilalang kay John. Nagpakita ng nakakatakot na anyo ng isang babae na may mahabang kuko at matatalim na ngipin. "Huwag kang makialam. Si Marie ay akin na," sabi ng aswang na may nakakakilabot na boses. Ngunit puno ng tapang at pagmamahal sa kanyang anak si John, hindi umatras si John. Sinugod niya ang aswang at naglaban sila ng matindi. Sa huli, nagtagumpay si John na saksakin ito sa puso gamit ang itak. Sumigaw ng malakas ang aswang bago ito natunaw at nawala. Naiwan si John na yakap-yakap ang kanyang anak na si Marie na umiiyak, ngunit ligtas naman ito. Mabilis niyang dinala sa ospital si Maricel at Marie. Sa kabutihang palad, parehong nakaligtas ang mag-ina ni John. Matapos ang insidenteng iyon, nagdesisyon si John na muling bumalik sa Maynila at magpatuloy ng kanilang buhay doon. Ngunit dala-dala niya ang aral na kailanman
ay hindi dapat makalimutan ang kanilang pinagmulan at ang mga kwento ng kanilang bayan. Sa kalaunan, hindi na muling bumalik ang aswang sa kanilang buhay. Ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nananatiling buhay sa puso ni Jan. Isang paalala na may mga bagay na hindi dapat baliwalain at laging handang protektahan ang mga mahal sa buhay, anuman ang mangyari. Dito nagtatapos ang ating unang episode sa kwento ni Jan.